I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos, updates. Ayan, naku mga beswa. Ito na nga ba. Ang akala po ng mga anti-Marcos, pinapabayaan na po yung investigasyon tungkol dito sa flood control. Diyan po kayo nagkakamali, 'di ba? Mayroong isang vlogger na DDS pinagpipilitan bakit daw hindi hindi iniimbestigahan ang flood control sa issue. Ay nako, masyado kayong atat. Nasa due process nga, 'di ba? Ika nga, 'di ba, dumaan sa pagsusuri ang pag-iimbestiga. Hindi naman forke na-mention mo yung isang tao, ikulong mo kaagad. Hindi po ganun. Yung mga utak ng DDS kasi, utak bulinaw, kaya hindi nila naintindihan siguro yung due process. O tulad yan, no? Diba, Duterte Black ito? Ayun, nalalagay sila ngayon sa alanganin. Bakit? Ay, malalagas talaga at malalagas ang majority black dyan sa Senado. Kaya hintayin natin ang checkmate. Kaya hintayin natin ang checkmate mga kababayan. Kinupirma ng Office of the Ombudsman na isasampa na nila sa Sandigan Bayan ang kasong plunder at malversation laban kay Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng flood control scandal. Agay, nako po. Ayan po ang sinabi ng Abante News Online. Ayan o. Ayan, Joel, isusunod sa flood control scam. Ombudsman, Jinggoy swak sa plunder malversation. Hindi pa lang yan, guys. Marami pang senador na sangkot. Kaya abangan po natin. Ha? Ito, yung sinasabi ng mga DDS. Yung isang DDS na vlogger na hanggang ngayon daw, yung isang ang issue ng flood control, hindi pa daw na iimbestigahan. Diba? Pero hindi nila inisip na mayroon tayong DOJ, mayroon tayong ombudsman. Kahit sabihin mo na palitan ang Blue Ribbon Committee ni Pia Cayetano, okay lang yun. Kasi ako, mas may tiwala ako kaya Senator Lacson pag nag-iimbestiga sa Blue Ribbon Committee. Pero guys, ito take note. Ang mga dokumento ng Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga ng sa flood control issue ay isinabmitin na po yan sa ombudsman. Kaya hintayin natin. Bata, syempre mga kababayan, para kumpleto detalyado, panoorin nyo yung sinabi ni Ombudsman Remulla dito, mga kababayan. At syempre, kasama po dito yung dating speaker na i-involve siya. Pero hindi natin alam kung ano ba talaga ang katotohanan hanggat hindi nagsumite ng kanyang counter, no? Tungkol dito sa allegation laban sa kanya. Ako naniniwala ako kay dating Speaker Martin, guys. Ayan po ay nasasangkot dahil sa lumalabas na fake news. Pinipilit siyang isinasangkot. Sabi nga ni Ombudsman na mayroon talagang kakaso sa dating speaker. Kaya let's see mga kababayan kung ano ang resulta ng pag-iimbestiga nila laban dyan kay dating speaker. Kung yan totoo o hindi. Malalaman po rin natin yan eh. So dahil dito mga kababayan, para kompleto detalyado, panoorin nyo ito. Lalong iinit sa tag-init. Nangyari? Ano ba ang maiinitan ng tag-init? Well, ang pinakamalapit na, hinog na, at pipirmahan ko maya-maya yung information against Senator Jinggoy Estrada. Information to be filed with Sandigan Bayan in the soonest possible time. Hopefully Thursday. We will file it first thing in the morning by Thursday. Plunder and other related offenses. Naku, patay tayo dyan guys. Ayan na. Flood control, yes. Microphone. Apo, related pa rin po sa flood control. Yes, we were, kaya na medyo natagalan ng konti. Nung binasa namin yung DOJ resolution, meron kami nakitang kailangan ng corrections. Kaya ayaw namin mag-file ng information na hindi pulido. Pinulido lang namin, kaya inabot pa ng mahigit sa linggo na pinag-aaralan at inaayos yung mga dapat ayusin para mas malinaw yung kasong ilalahad natin sa Sandigan Bayan.
May caucus po dito si Senator Jinggoy, Ombudsman. Meron, pero ang iba sa kanila kasi mga state witness na eh. Mga ano na, mga nakuha na natin na bigyan ng proteksyon ng batas sapagkat kailangan yung testimonya para magkatuloy-tuloy yung mga kaso nito. Yes. Nire-refine lang namin. Alam nyo, sinasabi ko nga lagi, when I came into this office, namin, pulido ang kaso. Tsaka gusto namin, pag final namin yung kaso, yung ebidensya hawak na namin lahat. Wala kaming kakapain na. Talagang dire-diretso natin ilalahad yan. Kasi ang problema nga, historically, sa cases ng ombudsman sa Sandigan Bayan, marami inaabot na 15 taon kasi nga nagkakaroon ng problema sa ebidensya at saka sa mga dilatory tactics. Kaya iniuna namin yung ebidensyang ilalahad namin para pag nag-file kami, ready na kami. At malamang, hingin namin dito continuous trial para mailatag namin ang kaso in less than 1 year. At least for these cases na mahalaga sa taong bayan. Of course, hindi naman Senator Jinggoy, meron pa kaming tinatapos rin at talagang madaling panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Yan ang isang hinog na rin. Ngunit kinakailangan kasi puliduhin ang gusto yung pagkakalahad ng impormasyon at ang ebidensya na kasama nito. Plunder. Sir, dun po kay Senator Jinggoy, can you just illustrate yun pong naging scheme? Bakit po plunder? Because last time that we had a press conference, medyo... Malversation and plunder both come in. But we think that it's about time that the courts revisit the doctrine of plunder, especially the Supreme Court should revisit the doctrine of plunder, since it was there was a ruling that was not in the law, actually, if you look at it as an academician. If you look at the plunder law and then what was written in the Supreme Court decision before, there was some exaggerated requirements that were not there in the law that has to be revisited. Or otherwise, it's going to become a dead law. And we don't think that that was the intent of our legislature. Tingin namin, hindi naman ito sinulat para hindi magamit sa paghahabol ng mga taong nagkaroon ng pagkakasala sa batas o sumala sa batas. Sir, yung pong kay Senator Villanueva, anong time tape? Mga ilang weeks po kaya yan bago magbagsak sa puno? Baka 2 linggo pa. 2 linggo pa. Painit sa painit yan eh. Marami pa kaming hinahanda na ibang kaso at basta dahan-dahan ilanatag namin yan ng sunod-sunod. Pero yung 2 muna ngayon, tapos meron pa kaming ibang mga siyempre pinapresurin natin yung sa Congress, yung sa House. Kung ganun din ang attitude ng Committee ng Operations, baka naman baka maniwala na sila pag finala na namin yung ibang mga congressman. Kasi marami rin kaming nakahanda na para sa mga congressman. Ano lang, Sir Senator Joel Villanueva, sabi niyo po in 2 weeks, ano po yung basis nun? DOJ recommendation din po ba yon or is it with the Ombudsman? DOJ recommendation, but we're not adopting the DOJ recommendation in toto because we view it differently. Diba? Kaya nga we delegated to them, but we are not hard-bound to agree with their findings. We can still change the findings if we think that it has to be changed. Tsaka sabay naman, ginagawa rin namin yan. We just let them do it because we started there nung SOJ pa ako, kaya lang gumawa na rin kami ng investigation dito. Thank you, sir. So, ilang senador pa po yung masasampahan ng plunder? Marami pang ibang kaso. Hindi ko alam kung yung 3 pa plunder ang pa-file namin. Hindi pa namin alam. Pero maraming violations of law kaming nakita. So, I think at least 3 more senators. So, Cheese, Villanueva, Estrada, may 3 pa po. Marcoleta. Tapos meron pang 3 pa. May 3 pa. 3, 4 pa. So, 7 po ang mawawala sa Senado. So, Wala akong kung majority minority.
Pare-pareho lang sa akin yan. So, most likely po ngayong taon, mga 7 yung makukulong na senador. Nakakukulong o hindi makukulong, hindi ko muna sasagutin. Ang darating tayo dyan. Okay. Okay. Hindi na naman alam mo, pag tinanong ako tungkol sa makukulong, hindi ko gustong magpakulong ng tao. Kaya lang, wala tayong choice minsan, di ba? Pero kung merong way out, gamitin natin yung way out. Sinasabi ko yan. Yung restitution, bukas pa yan. Bukas pa yung restitution. Kasi ito lang, di ba? The cellphone analogy. Pag dinakawan ka ng cellphone at tinawagan ka ng polis, di ba? Sabi sa'yo, nahuli na namin yung nagnakaw. Ang hahanapin mo, cellphone mo. Pagdating mo sa presinto, di ba? Pag nakita mo yung telepono mo, gusto mo na umuwi. Ayaw mo na magdemanda. Ganun din naman tayo lahat eh. Tao lang tayo eh. Di ba? Kaya sabi ko, restitution is always open. We can always talk about it and we can always agree if people are reasonable. Subutan ko lang yung statement ko niya. Kung ito mga senador na ito, magsasabuli. Tapos na po. Possible yan. Basta yung yung pinag-uusapan na halaga, walang tawaran. Walang pinag-uusapan na halaga rito. Hindi tayo magtatawaran dito. Isoli yung dapat, isoli. Di ba? Okay? Sir, konti lang. Sir, Sir, Joseph sa harapan. Sir, sorry I must have missed sa earlier statement nyo. If pipirmahan, ba't hindi pa ngayon, sir, hindi naman sa nagmamadali, no? Pero kung ready na for your signature, ba't hindi po today and Titingnan pa namin eh. Kasi you just have to be deliberate about it. Hindi pwedeng meron kang konting error na nakita na dapat ginawa ko pala yun. Wala, hindi dapat, walang sisihan dito eh. Kaya dapat dito, hinug talaga. Okay. Sir, I don't know if tama yung tally ko ng mga board ng mga cases. May mga 9 ba? Would you confirm na mga around 9 senators that you're investigating? Probably Around 9 to 10. Okay. Dami ah. Sir, I understand that si Senator Escudero filed his counter affidavit last Friday. Hindi ko pa alam yun eh. I don't hold a panel. I don't go down. I don't go to that level kasi sa dami ng aming hinahawakan. Ayoko micromanage ng kahit anong bagay. I don't want to micromanage anything. Sir, for soundbite lang, kasi galing kami sa Ombudsman, may hearing to apply, Sandigan, to a file for a PhD kay Senator Marcoleta. Why do you think that the Sandigan Bayan should issue a PhDO against him? I don't want to discuss it here. I think our lawyers have discussed it with the Sandigan Bayan. Okay, thank you. So yun, mga kababayan, siguro narinig nyo, sa mga nagsasabi dyan, walang nag-iimbestiga, hindi umuusad yung investigasyon tungkol sa flood control at sa mga sangkot na mga ibang politician o ano yan, di ba? Kasi minsan ang iba kasi makitid ang utak, hindi kasi naiintindihan ano ba ang due process, ano ba ang proseso, ano ba ang pagsusuri. O, di ba? Sabi ko, di ba? Hindi man porque nag-name drop ka sa isang tao na involved, pakulo mo ka agad. Aba hindi naman po pwede yan. Karapatan din nilang po na mag-sumiti ng kanilang counter affidavit para malaman para sagutin nila yung aligasyon laban sa kanila. Mahaba mo proseso yan, mga kababayan. Sa mga anti-Marcos dyan na sinasabi, kasi hanggang ngayon wala pa yung flood control, walang pang nakukulong. Wala nga ba? Ano bang nangyari kay Diskaya? Di ba nakulong yon? Si Bong Revilla, di ba nakulong yan? Isa sa mga big fish. Kayo talaga, maghintay kayo. Huwag kayo masyadong atat. Ayan Sumunod si Jinggoy. Ayan. Abangan po natin. Sabi nga ni Ombudsman, hinug na. Pwede na pong pitasin. Kaya wait and see na lang. Checkmate sa dulo. Sabi nga nila parang nalalagas yata ang majority block ngayon ng Duterte sa Senado under ng Alan Cayetano. Agka natural. Mayroon silang kaso Sila po ang gumagawa nun. Di ba? Kaya sila ganyan. Nagkataon talaga sa majority block ang mga tao na kinakasuhan. Ilang ba senador ang sungkot? Naku po. Lahat sa majority block ng Duterte. Paano yan? Di wala ng boto sa impeachment. Abangan po natin mga kababayan. Pilay na sila. Yung isa nanganganib na arestuhin.
Yung isang senador dyan na tahimik. Nako po, unti-unti sila nalalagas. Baka tatatlo lang ang ang maiiwan. Yung isa pa, kinasuhan ng 75 billion ng plunder ng ombudsman. Hindi kayo naloka. So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Thank you for watching. Siguro naintindihan nyo mabuti ang sinabi ni ombudsman. Ito si ombudsman, walang patawad talaga kahit sabihin mo, sino ka? Yan maganda, matapang. Walang sinasanto. Walang kinikilangan, walang kaibigan. Di ba? So, yun guys. Follow me and likes. See you again on my next upload video. Hit the button bell para lagi kayong updates. Okay? Bye-bye and babus. God bless Philippines. There's more guys.